Hello mga guys, di ko alam na na-screen recorder ko pala to kasi tuwing na yun, screenshot ko kasi pag tuwing natawag yung mga dalawa kong anak, kung sino sa kanila yung natawag, ini-screenshot ko talaga sila kasi namimiss ko talaga sila mga guys. Kaya pag na-screenshot ko na, pag may time na ako, nasa bed na ako, rest time ko, ipinapanood ko pa rin yung mga last time na pinag-uusapan namin na picture nila na screenshot ko. Titigan ko ng maayos, mabuti kasi habang lumalaki sila, hindi ko na nakikita, nandito tayo sa ibang bansa, kaya pinapanood ko na lang guys mga picture nila sa screenshot kasi bihira man lang sila matawag minsan, saglit lang, minsan mahaba, di ko alam na screen recorder ko pala ito kasi ginagamit ko yung screen recorder ko din minsan, lalo na yung mga pusa na pinapanood ko din yung mga pusa na alaga ko na bagong panganak, mga baby, pero malaki na ngayon yung mga pusa. Gustong gusto ko kasi yung mga pusa namin sa bahay, kaya ini-screen recorder ko din yung mga namin, mga conversation namin dito. Kaya ito, di ko alam na screen recorder ko pala, screenshot ko lang sana, ayun nakita nyo kanina. Ayan, kaya ito i-upload ko na lang para mapanood ko, pero good thing naman, maganda naman kasi ito pinapanood ko na, pag na-upload ko na ulit ito, di panoorin ko ulit, hindi mawawala. Kaya ito, na-share ko na rin sa inyo mga guys. Ito yung mga dalawa kong anak, yung panganay ang tumawag na dumating na daw yung in-order nila na vitamin C na buy one take one. Kalimutan ko na kung anong pangalan, buy one take one vitamin C na yun daw ay pampatangkad. So sabi ko sa kanila, ngayon pa malalaki na kayo, sabi ko gusto pa niya daw tumangkad yung anak kong panganay. Hindi pa siya kontento sa tangkad niya, pero hindi naman siya yung gaano katangkad yung katulad ng papa niya. Tamang-tama lang siya. Akala ko nga din nung bata pa sila, maliit sila katulad ko, kaya binibilan ko naman sila ng mga vitamin C nila noon, kaso lang ang hirap pa inumin ng mga vitamin mga guys, ayaw nila, pinipilit ko silang painumin. Minsan yung mga pamangkin ng asawa ko, pinsan nila sa side ng asawa ko, mga pinsan nila mga lalaki pumupunta sa bahay, pinapainom ko na lang sa kanila guys. Ngayon sabi ko, ngayon malalaki na kayo, saka kayo makapag-isip na mag-vitamin. Sabi ko, samantalang maliliit kayo, hindi nyo iniinom yung tagal-tagal na nasa rep yung mga vitamin na liquid. Meron pa yung yung honey na ang laki ng binili ko doon sa Baguio. Yun, sa 4 de Canto. Malaking bote, ilang beses na ako nagbili mga honey guys, yung mga pure na honey. Tapos vitamin C na Enerbon C ba yun? Enerbon C, nakalimutan ko na guys, kasi malalaki na mga ko. Hindi ko na maalala, basta vitamin C, mga citric, sabi yan, vitamin C, citric, ganun. Ayan, pumasok na yung panganay, yung maliit na lang ang nahuli, ayaw niyang pumasok. Minsan natatamad talaga yung pangalawa kong mag-aaral guys. Pinipilit ko talaga lahat ng pinapabili niya ngayon, binibilin ko bag, sapatos, para lang makapag-aral siya ng maayos. Sabi ko, para lahat ng para walang dahilan na hindi siya pupunta sa school, kinukumpleto ko na guys. Ganun pa din, may time na tinapatamad siya. Ayan, nakahiga. Nagamit pa niya yung cellphone ng papa niya kasi yung cellphone niya nasira. Ayan, tinatagalan niya ng wag kang tumawag dyan kasi yung lola niya nandyan sa tabi niya, inaantay yung cellphone para lang makapanood din ng balita guys. Ayan, sunod, pag may extra pera ako, bilan ko rin yung matanda yung lola nila para may panood. Gamitin manood ng mga balita kasi mahilig manood ng balita katulad ko. Yung TV namin malaki, nasira na kasi. Dalawa nung TV doon na malalaking flat screen. 2 beses ko na
ayos yung isa, pero nagsawa na talaga ako guys magpaayos kasi gastos din. Yung isa naman galing sa Saudi, hindi ko na nawala yung cord niya, hindi ko na nakita sa bag ko. Ewan ko sino kumuha dun sa maleta ko, yung galing sa Saudi. Meron yung TV, pero yung cord niya wala, yung saksakan niya, yung plug. Hindi ko pa nabilhan yun guys kasi wala pa akong oras kasi nga dire-diretso yung busy ko talaga sa amin. Yan yung anak ko, napakita ko sa kanya dito, magsusundo na ako ng alaga ko. Ayan, sa MTR na ako dyan, sa paano ako sumakay, ganito, sinasabi ko sa kanya, kinikwento ko, pinapakita ko sa kanya kung saan ako nadaan, ilang minuto, nag-stop ng station, sabi ko wala pang isang minuto siguro, mag-stop na naman sa isang station. Sinabi ko, pang 5 station ako na bababa. Kaya yan, pinapanood niya hanggang ako'y bababa na, palakad na, paakyat na doon sa MTR. So, yan guys, kinakwentuhan ko din yung anak ko para hindi sila maboring at matagal-tagal sila makausap ko, ganon. Wala yung papa nila, nasa sila, sa bukid. Minsan nasama din sila sa papa nila sa bukid. Natuturan din nilang magtrabaho sa bukid kasama ang papa nila para lang sila may pera na extra. Kasi ito mga anak ko, din, magaling din kumain ng kahit ano gusto nilang bilhin na kainin. Alam niyo naman kapag lalaki, mga yan, palakain. Kaya yan, ina-aspire na talaga na magkaroon ng pera kung gusto nila. Pag may mood sila, pag taglamig naman, pag tinamad naman sila na sumama kay papa nila, ayaw nila, patulog na lang sila hanggang sa magising sila ng umaga na late, ganon. May time din na masipag sila na pupunta sa bukid. Ayun, may pera sila, mabili nila yung gusto nila guys na pagkain. Saka yung panganay ko, mga gamit din, mga sapatos niya. Pero itong bunso ko talaga, mga pagkain ng mas maraming binibili. Yung mga gamit niya, pinapabili niya lang naman sa akin. Pero mga pera niya, panggastos niya lang sa sarili niya, pagkain. Tapos pag may mga namamatay sa amin, lamay, yung pumupunta siyang magtaya-taya siya doon sa bilyard o kaya yung mga mga sugal na mahilig din siya sa sugal, pero pinapagalitan namin guys kasi hindi pwede, masama, sabi namin ilang beses namin yan hanggang matulog pa yan magdamag sa ibang bahay, hanggang umaga pinapagalitan at pinapalo ng papa nila. So sabi ko, may time na nagtino siya ngayon. Marami na namang namamatay dun sa amin. Napunta naman siya ngayon. Nadala na siya kasi may kinaaway siya tapos hinila-hila daw siya. Tapos yun, pinagbantaan siguro ngayon. Pinagalitan na naman ng papa nila. Paano na kung pinano ka nila, sinaktan ka ng todo tapos wala kami. Kaya yung papa niya, binantaan niya, pag pumalis ka talaga, papaluin kita, sabi niya. Kaya natakot na yung pumunta sa lamay kasi may nagbabanta ng mga nandoon. So yan na guys, pagkatapos ng aking video, bye bye.